So, punta tayo sa 15 minutes para mas mabilis yung galaw ng price. And there we go, TP hit. Okay, so nakabawi tayo rito. Alright? Hi guys, turuan ko kayo kung paano i-apply ang supply and demand strategy with combination ng Fibonacci para sa entry nyo with no daily bias. Okay? So yun, let's dive in dito sa chart ko. So dahil nga no daily bias yung types of trades na iti-take natin dito, so magi-start tayo sa 1 hour time frame. Okay? So yun, ang gagawin natin dito is, eto guys ha, para sa akin, itong isi-share ko ito yung easy way to identify yung potential directional bias nyo. Okay? So yun, ang gagawin lang natin dito is hanapin lang natin kung nasaan na yung current price. And as we can see, nandito na yung current price. Okay? Then after that is itatrack lang natin kung saan nanggaling yung price na to, kung nasaan yung origin ng move ng price na to. So ang gagawin natin is titingnan natin dito sa kaliwa. So, kung makikita natin dito siya nanggaling. Okay, so starting from here, bumagsak yung price hanggang dito. So, meaning, downtrend ang market na to. Alright? So, next na gagawin natin dito is i-identify natin yung previous supply and demand zones na mga na-break. So, start tayo dito. Kung makikita natin, meron dito ang previous demand zone na nabasag. Okay? So, after that is nagkaroon ulit ng another demand zone dito na nabasag ulit. Kung obserbahan natin kung ano yung ginawa ng market dito is nung na-break ang demand zone na to, okay, so nag-print ng another zone dito. Alright? And after that is nagkaroon muna siya ng retracement towards upside. Then after that is binasag ulit ang demand zone na to. Okay, so right now nandito na yung price. So what to expect next? So possibly yung market dito is magkaroon ulit ng same scenario na kagaya dito na nagkaroon ng retracement bago ma-break ang structural zone. Okay? So ang gagawin natin dito is gagamitan natin siya ng Fibonacci. Okay? Dahil nga downtrend ng market, so dito ako mag-start mag-drag starting from this high up to this low. Okay? So bakit dito ako nag-start? Kasi ito yung origin ng move ng price na to kung saan na-break itong structural zone na to, itong demand zone na yan. Okay? So right now, nandito na yung price. Okay? So kung makikita nyo itong levels na ito, okay, alam ko naman na, alam nyo na itong levels na to, within this area na to, ako interested maglagay ng position ko. And dahil nga downtrend ng market, so ang objective ko rito is maghanap ng selling opportunity within this zone. Okay? So, gagawin ko is hihintayin ko na ma-reach ng price itong zone ko na to. Okay? Ayan. So, as we can see, ang bilis ng movement ng price dito. So, na-reach na itong zone na to. And as soon as na-reach itong zone na to, nagkaroon siya agad ng strong reaction, no? So, hanapan natin siya ng entry sa lower time frame. So, baba tayo sa 5 minutes time frame. So kung makikita natin dito, ito na yung current price. And kung makikita natin, merong demand zone dito. Okay? So ang gagawin natin dito is maghintay tayo ng tamang timing para sa entry natin. Okay? So bago ko i-pull up yung Fibonacci ko, so kailangan may ma-break muna na zone. Okay? So monitor muna natin ulit yung market. So yun, as we can see, na-break na itong zone na to. So nanggaling ang movement ng price na to dito sa taas. So gagamitan ko siya ng Fibonacci. So ida-drag ko starting from this high to this low. Okay, ngayon dito sa area na to ako mag-entry. Okay, say for example dito ako mag-entry sa 65% na yan na level. And then ang stop loss i-cover ko itong recent high na yan. Okay, and then ang TP ko is tatargetin ko yung nasa 1 hour structure. Ayan, so tatargetin ko itong nasa 1 hour low na yan. Okay? So, tignan natin kung matitrigger ba yung entry ko rito. So, as we can see, triggered yung entry ko rito. So, tignan natin kung magiging successful ba ang setup na to. So, ayan, kung makikita nyo, stop out yung setup na to. Okay? So, dahil nga wala namang perfect talaga na system Okay? Wala namang perfect strategy. Alright? Ang mahalaga na apply nyo yung risk management nyo. Okay? Anyway, move on tayo rito. So right now, ito na yung current price. So tanggalin na natin to 1-0 tayo dito 1 loss tayo rito, 0 win. So right now, ito na yung current price.
So yung price dito is still playing pa rin within my zone. Okay? Nandito pa rin siya sa area na to. So meaning may possible selling opportunity pa rin ako rito. As long as na hindi pa rin nabibreak itong structural high ko na to. Alright? So maghahanap ulit ako ng another selling opportunity. So maghahanap ako ng tamang timing sa lower time frame. So baba tayo sa 5 minutes. Kung makikita natin dito, meron ditong demand zone. Okay? And ito yung structural supply zone natin. Okay? So ang objective ko rito is ma-invalidate muna itong zone na to bago ako maghanap ng sell entry ko. Okay? Pero kung hindi na basag itong zone na to at nabasag itong supply zone na to, so meaning there's no trade for me. Okay? So hindi ko ipipilit yung sarili ko rito na mag-sell dahil nga downtrend ang market. Okay? Ito yung entry rules na sinusundan ko. Okay? Yun. So as we can see, kung makikita nyo, grabe yung naging violent movement ng price dito. Alright? Binasag yung demand zone na to. So ngayon, that's the time na ipupull up ko na ulit yung Fibonacci ko. Okay, dahil nga na-invalidate na itong demand zone ko na to. Okay? So ipupull up ko yung Fibonacci ko. So starting from this high or to this high dito sa demand zone na yan, dito sa supply zone na yan hanggang dito sa lowest price na yan. Okay? Kung saan nagkaroon ng exhaustion. Alright? So alam nyo na kung saan ako mag-e-entry. Okay? So dito sa zone na to. Say for example, mag-e-entry ulit ako dito sa 65%. Okay? So yung stop loss ko is i-cover ko itong high na yan. Para lang ma-avoid ko yung possible whipsaw dito sa zone na to. Okay? So yan yung entry ko, yan yung stop loss ko, and yung target ko still the same. Ta-targetan ko yung nasa 1 hour structure. Itong 1 hour low na yan. So yan ang target ko. So ngayon ang risk to reward ratio nito, that is 1 to 3 reward ratio. Okay? So tignan natin kung matitrigger yung entry natin dito. Okay? So as we can see, triggered yung entry natin. So tignan natin kung magiging successful ba itong setup na to. So punta tayo sa 15 minutes para mas mabilis yung galaw ng price. And there we go, TP hit. Okay, so nakabawi tayo rito. Alright? Kung mapapansin nyo naman, nagkaroon lang tayo ng small loss dun sa first trade natin. Okay? And dahil nga dito sa second trade natin, ang nakuha nating reward dito is 3 times ng position natin. So nakabawi tayo sa loss na to at nag-profit pa tayo. Okay, so ganun lang kasimple kung paano i-apply itong supply and demand strategy with combination ng Fibonacci para sa entry nyo. Okay, sana makatulong tong video na to guys. Follow for more.